Ayun. Talaga sa buhay namin, kami ay talagang Katoliko. Ang pamilya ko, sila mama, sila papa, sila ay maraming Katoliko. Lahat kami, walang may Kristiyano sa amin, sa pamilya namin, pero kami talaga, lumaki kami ng hindi pala simba. Ngayon, dahil sa dahil sa nagkataon na nagpagawa kami ng bahay, malapit sa simbahan na to, nagkaroon kami binigyan ako ng Diyos na pagkakataon para maging anak niya. Alam mo yung feeling na hindi naman namin ginusto yung lugar na to, hindi namin ginusto na mapunta kami sa lugar na dito, pero dito ako din ng Diyos. Dito ka nakatanggap na dito ka na-experience lahat ng pagbabala ng Diyos sa buhay ko at sa pamilya ko. At ang pangit ko noon, siguro dumating kami dito 2 years pa lang yung simbahan. Hindi pa siya sementado, hindi pa siya talagang fully concrete. Lahat, simple lang. Tapos nung time na yun, niyaya lang naman ako na magsimba. Niyaya lang ako ni mama na ito may malapit na simbahan, baka gusto mo naman magsimba. Ngayon ako naman, syempre, hindi naman ako maano ng bata mo. Talagang sinunod ko si mama. Nung time na yun, nung unang simba ko dito sa simbahan na to, sa DCCA, simple lang, may gawain pa sa gilid, nakaupo ko dun sa dulo, sa pinakadulo. Kasi nga bago pa ako eh. Di ko pa alam kung ano yung gantong gawain, di ko alam yung mga experience, di ko pa alam yung talagang bilang Kristiyano. Hindi ko pa alam lahat. Ako ay talagang totally, nung araw na yun, nung time na yun, yun yung first time ko na mapagsimba sa simbahan ko. Nung time na yun, kinausap ako ni Ate Apple. Kung kalala niyo po siya, siya po yung dati pong nagsisimba dito. Siya po ay isang naging leader din ng youth namin. So, nung panahon na yun, in-approach ako ni Ate Apple. Anong pangalan mo? Doon na yung time na ako po si Francis, ganyan. Natangkat mo naman rin. Yung time na yan, talagang ina-approach ako ni Ate Apple. Kumbaga siya kumbaga naging ate ko. Unang-unang ate ko nung panahon na yun, sa simbahan ito. Siya yung lagi nag-encourage sa akin na, "Uy, Ben, kumusta ka na? Diba tayo? Meron tayong gawain sa linggo." Nung time din na yun, nung unang simba ka na yun, nagkataon din na yun yung first, yung youth fellowship nila. So ngayon, i-invite ako ni Ate Apple, baka gusto mo dumalaw mamaya mga gawain ng mga kabataan. Nung araw din na yun, sabi ko, sige po, magbibihis lang po ako tapos babalik po ako mamaya. Nung time na yun, pagbalik ko sa church, doon ko na-feel agad yung talagang, yung saya, na bilang isang youth, naramdaman ko na, ganito palang gawain. Ganito pala yung hindi lang pala, akala natin kasi bilang mga tao, bilang isang, may mga tao na akala nila, ang Christian life ay boring. Pero hindi ito totoo. Kasi simula nung sineryoso ko yung pag-isip ako, nung in-encourage ako ni Ate Apple, Mr. J, talagang napipil ko, every youth fellowship, kasi noon, nung panahon na yun, talagang every week, after ng service namin, meron kami youth fellowship. So, lahat kami, marami kami, mga bago, talagang first time namin lahat, may mga bago pa ng panahon na yun, talagang lahat kami, walang bilang yun. So, nung time na yun, in-encourage ko niya si Apple, kinakausap kami, ganyan. Yung panahon din na yun, ang simbahan na to, sila Pastora, talagang ina-approach din ako ng bata pa ako. Sumunod na araw, tumagal na tumagal. Nung siguro mga nag 2 years na ako dito sa simbahan, o 1 year, doon na yung parang ni-invite na ako nila Pastora, na gawain namin, lagi, yung time na yun, doon ako nakakadalo ng mga prayer meeting, prayer warrior, yung panahon na yun talaga, ang init pa ng aking spiritual na buhay. Yung panahon na yun, talagang, alam mo yung lahat ng mga mensahe na natatanggap ko, tuwing message, talagang, nabibig ko. Kaya, simula nung bata pa ako, talagang, alam mo yan, nung panahon din na yun, talagang hindi ako masyadong, kasi bawal talaga ako lumabas ng gabi na.
So ngayon, ang problema ko, gusto kong dumalo. Gusto kong dumalo ng mga prayer meeting, gusto kong dumalo ng prayer warrior. Yung panahon na yun talagang pinilit ko. Kahit nakasarap na yung bahay, nakakanta na, talaga sila mama. Tumakas ako ng panahon na yan. Pumupusit ako, tapos babalik lang din ako, nang hindi nila alam. Na magtapos doon, tapos ang gawain namin dito, kami ng mga senior ko dito, sila pastora, sila pastor, talagang sinisabi siya ako, bakit hindi mo yayain si mama mo? Ganyan. Doon na yung time na parang nagkaroon ako ng task sa buhay ko. Kasi ako lang din yung, ako lang yung sa aming pamilya, ako lang yung talagang nagsisimba. Yung panahon na yun. Yung time na yun, ako lang, mag-isa. So, parang ini-encourage ako, parang, ganun mo to kasi, nung yung time na yun, nandito kami, nag-enjoy kami sa church, ang daming gawain nagaganap, pero hindi ko kasama yung pamilya ko. So, nung time na yun, mga, 2018, 19 ata, doon ako nagkaroon ng, what is the reality man, diba? Nung time na yun, nag-iba si mama, diba? Hanggang ngayon, ito si mama. Kaya talagang praise the Lord talaga. Dahil natutuwa din ako ngayong araw ng bahay kasi simbang ito, dahil sa simbang ito, kasi si Papa, ngayon, bumalik si Papa ngayon, talagang ngayon lang ulit, dapat kita siya. Kaya, thank you Lord, talagang sa lahat ng oras, basta patuloy lang tayo. Alam natin na ang Diyos hindi tayo iwan. Alam niyo, nung panahon na yun, simula nung talagang, kasi pa ako talagang 12 years old. Ngayon, na ako, 18. So talagang mula 12 hanggang 18 years old lang ito na kasi bangon ko. Talagang, nung panahon ko na yon, bata pa ako talaga, na na-enjoy ko. Simula nung hanggang ngayon, na-enjoy ko yung pagiging Kristiyano, yung pagiging anak ng Diyos. Kaya, ini-encourage ko ang lahat ng kabataan na huwag kayong mahiya, huwag kayong mahiya, pumasok sa simbahan. Dahil ang simbahan ay hindi para sa mga, hindi lang sa mga mabubuti, hindi lang sa mga, hindi sinabi nila parang, mga Diyos, kundi para sa ating lahat. Open ang simbahan ito para sa ating lahat. Kaya, alam niyo, nung panahon na yun, natutuwa ako dahil talagang tinanggap ako nila pastora, nila pastor, tinuruan nila ako eh. Ang dami nilang tinuro sa akin. Bilang talagang wala nang pagkabata, tinuruan nila ako ng paano dinisciple nila ako. Natutuwa ako dahil natutunan ko lahat ng bagay na ito. Alam mo yung feeling na kahit wala ka na-achieve, paano kayo na-achieve ka na? Bakit? Kasi bilang Kristiyano, na-feel ko na si Lord kasama ko, si Lord nagbibigay sa akin ng kasiganahan, si Lord ang nagbibigay sa akin. Dahil sa simbang ito, nafe-feel ko, simula nung umpisa sa simpleng kawayan, sa simpleng tao-tao, ngayon, eto na, complete na. Nakikita naman natin na maganda na yung design. Alam ko, patuloy pa rin itong i-upgrade ni Lord. Araw-araw, linggo-linggo, alam ko, ang Diyos, lagi natin kasama, at ang Diyos ay nasa atin. Kaya, mapagpalang umaga po, mapagpalang hapon po sa ating lahat. So, ayun lang po.